Ang pagkakaroon ng parokya ay isang panawagan ng Panginoon sa kanyang mga nilikha na magkaisa at bumuo ng isang mahal na komunidad sa katawang mistikal ng kanyang anak na si Jesus. Ang kasaysayan ng simbahan ng Our Lady of Grace ay nakaugat sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na siyang isinasabuhay ng mga misyonerong Oblates of Mary Immaculate sa pamamagitan ng kanilang misyong palaganapin ang salita ng Diyos at ilapit sa Diyos ang mahina at mahirap. Taong 1939 nang may isang grupo ng mga misyonerong Oblates of Mary Immaculate ang nakarating sa Pilipinas sa gawing Mindanao. Pinangunahan ito ng mga misyonerong nagbuhat sa Canada at Amerika. Taguri sa kanila ay Magnificent Seven, na binubuo ng 7 paring Oblates na sila Father Gerard Monju, Father Joseph Boyd, Father Francis McSorley, Father George Leon, Father Emil Boldoc, Father Cuthbert Billman, at Father Budin na nagtatag at nagtayo ng mga bahay dalanginan at mga paaralan sa Mindanao, partikular sa Cotabato at Sulu, hanggang sa sinundan pa ito ng iba pang grupo ng mga Oblates. Ang pagpasok ng presensya ng mga misyonerong OMI sa Maynila ay nagmula sa isang panukala mula sa Arsobispo na si Michael O. Doherty, taong 1946. Ang Arsobispo ng Maynila ay buong pusong ipagkakatiwala sa pamamahala ng mga OMI ang isang binabalak na parokya. Si Father Joseph Boyd na tumatayong personal na kalihim ay nabanggit sa kanilang superior na si Father Monjo na kaagyat namang sumang-ayon sa nasabing panukala. Itinalaga si Father Joseph Boyd bilang in charge sa pagtatayo ng parokya. Buwan ng Pebrero, taong 1946. Itinayo ang isang constant o barracks na noong mga panahong iyon ay himpilan ng mga sundalong Amerikano sa mismong lugar na kinatatayuan ng ating simbahan ngayon. Ito ay nagsilbing kapilya at kumbento na rin para tirahan ng mga pari. Naganap sa kapilyang ito ang unang misa noong 16 ng Mayo, 1946 sa pamumuno ni Father Joseph Boyd na siyang naging unang kora paroko, at sa pagdiriwang na ito ng misa, 35 lamang ang nagsimba. Sa lahat ng mga gawain at pagsisikap ng mga OMI ay kasama ang pangalan ni Maria o Notre Dame. Kaya nang maitatag ang isang simbahan sa bahaging ito ng lungsod ng Caloocan, tinaglay nito ang pangalang Our Lady of Grace, na itinulad ang pangalan sa iba nilang Oblate Mission na may Notre Dame. Dagdag pa rito na ang mga misyonero ay nabibilang sa Marian Congregation. At noong Enero 31 ng taong 1947, formal na inilunsad ang parokya. 2 taon mula nang maitatag ang parokya, hindi sapat ang lugar sa ginaganap na misa dahil sa bilang ng mga taong nagsisimba. At bilang tugon sa pangangailangan ng mas malaking bahay dalanginan, nagsama-sama at nagkaisa ang mga mananampalataya sa isang fundraising campaign sa pagtataguyod ng Premier Productions. At hindi nagtagal, noong 3 ng Hunyo 1951, isang bagong simbahan ang binasbasan ni Arsobispo Gabriel Reyes. Nagsunod-sunod rin ang pagtatatag ng iba't ibang organisasyon sa parokya na pawang nakatuon ang pansin at gawain sa iba't ibang pangangailangang pamparokya. Sa patuloy na pagsulong at paglago ng simbahan ng Our Lady of Grace ay katuwang nito ang mga nagsisilbing kora paroko na nagbigay at nagpatingkad sa mga pagbabago ng simbahan mula sa isang payak na bahay dalanginan hanggang sa simpleng pagbibigay ng sakramento tungo sa isang anyo ng bagong simbahan. Tumatak din sa kasaysayan ng Our Lady of Grace ang pagkakaroon ng kauna-unahang kora parokong Pilipino na walang iba kundi si Father Primo Hagad, OMI. Katuwang ang iba't ibang grupo at organisasyong binuo, naging fenomenal ang malaking pagbabago at bihis ng simbahan. Mas pinasiglang Eucharistia at liturhikal na pagdiriwang, pagdedebosyon at pagbibigay serbisyo para sa mga mamamayan at mananampalataya nito.
Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ng simbahan at bilang tugon sa mga pagbabagong hamon na nakapaloob sa ikalawang Konsilyo Vatikano, ang Our Lady of Grace ay isang buhay na patotoo ng pagharap at pagtanggap, lalo na sa gawaing sakramental at liturgical at sa mga pansimbahang pagdiriwang. At sa pagpapalalim ng buhay espiritual at pananampalatayang Katoliko, ang proseso ng pagbabago ay buong giting na hinirap ng simbahan. Binuo ang BEC, or Basic Ecclesial Community, sa pamatnubay ng Kora Paroko na si Father Federico Labaglay, katuwang ang Oblates of Notre Dame Sisters. Ang BEC ang isa sa pinakamatingkad na kaganapan sa kasaysayan ng Our Lady of Grace, na siya ring itinuturing na yaman at buhay ng simbahan. Mula sa isang simple at payak na dalanginan at sa kaunting bilang ng mananampalataya hanggang sa kasalukuyang kinatatayo ang istruktura na kayang pagkasyahin ang 3,000 mananampalataya bawat misa. Bagamat may mga isinilang na mga parokya sa kapaligiran, ang simbahan ng Our Lady of Grace ang dinadayo ng maraming mananampalataya sa kanilang pagdedebosyon at sa mga ipinagdiriwang na sakramento ng kabanalan. Taong 1976 nang maisaisip ni Father Eleno S. Balboa, OMI, na tangkaing makilala at maipahayag na Archdiocesan Shrine ang Our Lady of Grace. Isang mapangahas na pangarap na hindi madali ang pagsasakatuparan. Ang sulat pakiusap niya ay nakarating sa mabuning Jaime Cardinal Sin. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na maisakatuparan ang unang pagnanais. Ito'y matutupad pagkatapos ng 15 taon, simula nang ito'y mapag-isipan. Sa muling pagkakatalaga ni Father Eleno Balboa, OMI, bilang Kora Paroko ng Our Lady of Grace, muli niyang binuhay ang hangaring maging shrine, ang Our Lady of Grace. Ang sulat pakiusap niya na may petsang Agosto 11, 2011 na nakapangalan sa Kabanal-Banalang Deogracias S. Inigas Jr., Obispo ng Caloocan, na ito naman ay pinayagan at ang pagpapahayag at paggawad ng pagiging dambana ng Our Lady of Grace ay nakatakda sa 7 ng Desyembre taong kasalukuyan. Sa petsang itinakda, panibagong pagpapala at kakaibang grasya ang mararanasan ng mga taga-parokya at ng mga mananampalataya. At ngayon, uukit ng panibagong kasaysayan ang simbahan ng Our Lady of Grace bilang isang dambana ng Inang Maria, na magiging sentro ng pananampalatayang Katoliko, katuwang ang ina sa pag-akay at pagpapalalim ng ating ugnayan sa ating kapwa at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang pagsasaliksik at pag-aaral sa kasaysayan ng Shrine of Our Lady of Grace ay magpapatunay lamang sa napakaraming pagpapakasakit ng mga taga-parokya, ng mga taong makadiyos, mga taong matibay ang pananalig sa Panginoon, mga taong nagpapasalamat, nakikinig at sumusunod sa kagustuhan ng may kapal, sa panalangin ng Our Lady of Grace, ating ina, Berhen ng Biyaya.